Natapos na ang PBA draft at maganda naman ang nakuha nitong Magnolia Chicken Templados. Mayroong mga magkukwestiyon pat nila din draft itong si Jerome Lastimosa gayong ito ay nagkaroon ng ACL at sobrang dami na ng guards nila. Pero base naman dito siyempre sa assessment, mukhang nakarecover na itong si Jerome Lastimosa at yan ang dahilan kung bakit siya ang kinuha nila ngayon. Kaya sa tingin ko naman magiging maganda performance nitong si Jerome dito sa Magnolia Chicken Templados, lalo na kung bibigyan ng minuto. Ngayon makikita rin natin dito kung itong Magnolia ay ite-trade na yung iba nilang guards. Plus, ang mas malaking balita ngayon ay baka susubukan ng Magnolia ma-acquire yung rights dito kay Mikey Williams. So, ang magiging backcourt ng Magnolia kung sakasakali ay itong si Mark Barroca, si Mikey Williams at si Jerome Lastimosa. Posible na matrade na itong si Gio Halalon at si Paul Lee dito sa TNT Tropang Giga. Itong si Paul Lee for Mikey Williams, posible yan. Ngayon, ito si Jerome Lastimosa, sa tingin ko mananatili yan dito sa Magnolia. Ang ititrade nila ito si Gio Halalon. Posibleng sa Northport mapunta yan o di kaya naman ay dito sa ibang koponan. Not necessarily sa Northport lang o Terra Firma, kung hindi baka sa Phoenix, sa Converge o sa iba pa. Marami ngayong gagawing transactions itong Magnolia para ayusin yung kanilang lineup dahil ang sabi nga ng observer, sobrang dami ng guards nila. Kinakailangan na talaga nilang bawasan. Tandaan natin si Jerica Hanmisi nandiyan pa, hindi nagagamit. Kaya sa tingin ko, kinakailangan gumawa ng paraan ng Magnolia para bawasan yung iba nilang guards. Ang magiging main rotation dyan, malamang itong si Barroca at itong si Jerome Lastimosa at kung makuha nila, itong si Mikey Williams. Sa ngayon, ang TNT, ayon sa reports, handa na i-trade yung rights ni Mikey sa ibang koponan. Tinitignan nila siyempre sa Converge. Pero as much as possible, kung maganda yung offer ng SMC, ay dyan nila dadalhin. Sobrang dami ng big men ngayon itong Converge Fiber XS at sa tingin ko, yung iba dyan ay ite-trade na nila dito sa mga teams na nangangailangan katulad ng TNT Tropang Giga. Tandaan natin, nagretiro na o magre-retiro naman ito si Kelly Williams dahil hindi binigyan ng contract offer ng TNT at merong ACL injury itong si Brandon Rosser. Ang balita nga, baka nasa trading block din si Poy Eram at si Joel Ponferrada, wala na, nasa Blackwater. So, ang TNT nangangailangan ng big man ngayon at marami niyan ang Converge. So, malamang sa tingin ng marami mangyayari dito, i-offer ng Converge yung iba nilang big men na na-draft dito sa TNT kapalit ng rights nitong si Mikey Williams. So, sa tingin ko, yan ang mangyayari. Kapag nagkataon, magkakaroon ng Baltasar, Arana, Shawnee Winston at Mikey Williams dito sa lineup ng Converge Fiber XS. Magiging instant championship contender yan. Kaya sa tingin ko, ito ngayon ang pinaghahandaan ng mga ibang teams dito sa PBA. So abangan na lang natin kung ano mangyayari dito. Mukhang maliwanag dito na ang Converge ay seryoso doon sa pagbibuild up nila. At yan ang dahilan kung ba't marami silang in-stockpile ng mga big men dahil yan ang kinakailangan ng mga ibang teams at yan ang i-offer nila sa trade. Tandaan natin si Jeyo Ambohot nandiyan pa dito sa Converge Fiber XS na magagamit din nila. So ito si Ben Phillips, posible na yan ang kunin ng TNT dahil alam natin yan ang hinahanap ng mga tipong player ni Coach Joe Reyes. Pwedeng-pwede yan na maging twin tower sila ni Brandon Rosser pag ito'y nakarecover na mula sa ACL. Samantala naman ang Converge may iba pang options. Of course, pwede sila mag-trade ng additional big man sa Phoenix. At gusto na siyempre ng Phoenix may kapartner ito si Kai Balungay. At alam natin, San Miguel nangangailangan din ng sentro. Kaya medyo marami nga nagtaka bakit point guard yung kinuha nila sa draft. Pero para sa Converge, mukhang maganda ang future nila sa PBA dahil marami silang options ngayon pagkatapos ng PBA draft.